Pinalawak ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang kaalaman at kakayahan ng 31 magsasaka ng Ballesteros, Cagayan sa pamamagitan ng unang batch ng Training on Good Agricultural Practices on Rice Production na isinagawa mula June 22 to 24, 2026 bilang paghahanda sa kanilang GAP certification. Layunin ng 3 araw na pagsasanay na ihandang mga kasapi ng Nararagan Multipurpose Cooperative sa mga pamantayan ng good agricultural practices sa produksyon ng palay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kinakailangang kaalaman, kasanayan at wastong pag-uugali upang matugunan ang mga rekisito para sa sertifikasyon. Ang Nararagan Valley Multipurpose Cooperative ay isa sa mga rice-based community ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice, Isabela. Tinalakay sa nasabing pagsasanay ang kahulugan at kahalagahan ng good agricultural practices, kalagayan ng industriya ng pagkain at mga umiiral na batas katulad na lamang ng Philippine National Standards para sa good agricultural practices at ang proseso ng aplikasyon at sertifikasyon. Pinangunahan naman ni na Ms. Noemi O. Valdez, Training Specialist 2 ng ADI-RTC2 at Mr. Reden Mark T. Kasem, Agriculturist 1 ng Regulatory Division ng Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ang mga sesyon sa pamamagitan ng mga lecture, interaktibong talakayan, practical na pagsasanay at iba pang learning activities. Sa opening program, binigyan din naman ni na Municipal Mayor Robert Ugalino ng Ballesteros, Cagayan, Dr. Ofelia C. Malonzo ng PhilRice, Isabela at Engineer Roderick Lazo, Municipal Agriculturist sa nasabing bayan, ang kahalagahan ng ligtas at sustainable na pamamaraan ng pagsasaka upang mapataas ang productivity at pagiging competitive ng mga magsasaka. Ipinaalala rin nila na mahalagang hakbang ang pagsasanay tungo sa pagkamit ng GAP certification at pagbuo ng mas matatag na ugnayan sa mga institutional buyers. Isa sa mga tampok na bahagi ng pagsasanay ang isinagawang mock GAP assessment sa Grandeza Integrated Farm School Incorporated sa nasabing bayan, kung saan sinuri ng mga kalahok ang pagsunod ng sakahan sa Philippine National Standards for GAP. Kanilang sinuri ang pamamahala ng bukid, mga pasilidad, mga gawaing pangsakahan at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Nagtapos ang aktibidad sa presentasyon ng mga naging obserbasyon at mga rekomendasyong makatutulong sa pagpapabuti ng pagsunod sa mga nasabing pamantayan. Samantala, sa pagtatapos ng pagsasanay, hinikayat ni Sangguniang Bayan Member at Committee on Agriculture Chairperson Marcos Collado, Engineer Roderick Lazo at Ms. Marlene Quaresma, Chairperson ng Nararagan Valley Multipurpose Cooperative, ang mga kalahok na isabuhay ang kanilang mga natutunan, ipagpatuloy ang proseso ng GAP certification at sama-samang makapag-produce ng ligtas at dekalidad na palay na tumutugon sa mga pamantayan sa merkado. Ibinahagi naman ng mga kalahok ang positibong epekto ng pagsasanay sa kanilang pagkatuto. Ayon kay Benjamin Collado ng Centro West Ballesteros, Cagayan, humanga siya sa husay ng mga tagapagsana ng ADI-RTC2 at sa paraan ng kanilang pagtuturo. Anya, naging makabuluhan at interaktibo ang mga talakayan dahil aktibo ang mga kalahok. Nagpasalamat naman si Rodolfo L. Wadazan ng Zitanga Ballesteros, Cagayan sa ADI-RTC2 at sa mga resource person para sa 3 araw na pagsasanay. Hiniling din niya na madagdagan pa ang mga susunod pang pagsasanay upang higit pang mapalawak ang mga ito ng kanilang kaalaman at patulungan silang makumpleto ang mga rekisito para sa GAP certification. Para naman kay Charilyn Foronda ng Kabuyo, Ballesteros, naging mahalaga ang pagsasanay sa pagtukoy ng mga kasalukuyang gawain sa bukid na dapat baguhin, ipagpatuloy o pagbutihin. Aniya, mas nauunawaan niya ang kahalagahan ng good agricultural practices sa pagprotekta sa kalusugan ng mga magsasaka at sa paglikha ng ligtas at dekalidad na produkto. Para sa Balitang ATI2, ako si JR Bated, Balitang Agri.